Good morning everyone and happy holiday. This morning, I will give you a midweek update of my Il Paraiso. But before that, for those who are new to this channel, I want you to subscribe and then hit the notification bell so that if I have new videos relating to growing and cultivating orchids, you will always be updated. So this time, as what I have told you, we will have a midweek update, no? Titingnan natin kung yung unidentified banda na nabili natin ay bumuka na ang kanyang flowers or fully bloomed. No, so the purpose of my visiting here at Il Paraiso is actually to provide them, no, this one provide them a fungicide, no? Ito yung ginagamit ko para maiwasan natin ang root rot at saka crown rot sa ating mga vanda. Okay, so at this point tapos na po ako na magbigay sa kanila ng fungicide, no? If you try to look at this, no, mamasa-masa pa po ang kanyang mga or ang kanilang mga dahon. Okay. So this time gagawa tayo ng update kasi last Sunday morning ang orchid na ito ay hindi pa siya fully bloomed. But this time, no, Sunday, Monday, Tuesday and Wednesday, I want you to see this one. Yan po, no? I want you to see this one because nag fully bloom na po ang kanyang flower. So napakaganda po ng kanyang bulaklak. No, if you try to see this one, yan, no, sa malapitan, dominant talaga yung kulay dilaw, no, sa kanyang flower, and then yung kanyang lip ay may halong pink at saka maroon, and then meron din siyang kakaunting dilaw, and then doon sa kanyang mga petals meron itong mga dotted na ano yan, no, dotted na maroon, okay, or red, or it could be maroon, red, or pink. So titingnan natin, no, kasi yung orchid na ito 3 weeks lang ito, no, 3 weeks pa lang ito dito sa garden. So sa kanyang 3 weeks dito sa garden, nakikitaan na natin sila ng mga pagbabago. Okay. So first is, I think, no, talagang nag-adapt na sila, no, dito sa environment sa garden kasi tingnan ninyo, napakalaki na po ng kanyang roots. Okay, meron talaga siyang napaka-healthy na roots. And then tingnan nyo ang kanyang flower, no. Meron pang iilan doon, 3, no, na hindi pa fully bloom, pero majority of the petals, no, majority of the flowers ay nag-bloom na siya. And then this one also, no, titingnan natin kasi doon sa, no, hindi natin makita, pero oh, yan, no, this one, okay, meron na siyang napaka-healthy na root tips. So we could be able to see now that this is now a justification that these orchids really thrive, no, in the lowland. Okay, so aabangan natin ang kanilang mga pagbabago, no, habang patuloy silang lumalaki at patuloy silang lumalago dito sa garden. Okay, so another one is, no, this one, no, tingnan niyo yung aking mga bagong lipat na banda, meron na silang mga healthy root tips. Okay, so ito yung mga banda na nabili ko sa online. Some of these are from gardeners, some of these also are coming from Cerowell, no, De La Cruz. Both of them are actually coming from Davao Oriental. Okay, so dito meron akong ipapakita sa inyo, no, this one. Okay, tingnan ninyo, no. So last week, this one, ang nakikita natin sa kanyang ugat ay mga bukol lang, no. Meron siyang bukol, pero ngayon talagang totally lumabas na yung kanyang mga bagong ugat. And then, no, tingnan ninyo dito, okay. So
medyo mahahaba na po ang kanyang, I think this is already 4 inches. And then meron siyang mga lumitaw na mga bagong ugat doon. So on the first 2 weeks, no, nakikita natin dyan ay mga bukol-bukol lamang. But this time, talagang totally lumabas na po ang kanyang mga ugat. Okay, no? So, tingnan natin. Oh, ito talaga yung nagagawa ng rooting hormone, no? And then, yung pagdating nila, nilalagyan natin sila or inilulublob natin sila sa brown sugar. Okay, tingnan ninyo, no? So, meron na siyang malaking roots na pwedeng dumikit na doon sa kahoy. And then this time napaka-healthy na po ng Vanda, no? Napaka-healthy na po nila. Okay, so marami ako ditong mga limbata, sabi nga nila, limbata, no? Okay, no? 'Yon ang mga limbata na nabili ko sa online. So this one. Okay, so meron akong nakita dito na meron ng, okay, so 'di ba, meron na siyang magandang flower. And then nabili ko ito sa online, no? Nabili ko ito sa online. So as what I have told you, these are initial flowers kasi I think 3 to 4 months pa lang sila dito sa garden. And then meron na silang, no, nakikitaan na natin sila ng mga spikes. Okay, so yan, no? 'Yun ang aking Margay, no? Papalanta na po ang kanyang mga flowers. Okay, so more or less tumagal ang kanyang bulaklak for 1 month, no? Okay, so yan po. Okay, so meron dito, I think ito, no, this one, magbubuka na naman ito. Okay, ito yun, no? Magbubuka na naman ito next week. Okay, so aabangan natin kasi we are excited to see, no? We are excited to see the color of the flowers when this fully bloomed. Kasi nga, nabili lang natin ito in bundle, no? Doon sa live selling. So, wala talaga tayong ideya kung ano ba talaga ang mga flowers or ang mga kulay ng flowers nito. Maliban lang doon sa nabili natin, sa kay Sir Neil, no, sa Sistuna Farm, kasi meron talaga silang mga ID. So expected yun ang kanilang mga flowers. But here, no, most of them are bought, no, bought in an online, okay, platform. Okay, so tingnan niyo yung aking Roysimato. Okay yan, no? So napakaganda po. Okay. Merong iilan, no, ito yung mga yan, medyo apektado sila sa langgam, so hindi na yan magtuloy-tuloy. Pero marami pa namang mga yan, no, bilog sa flowers, or anong tawag dito, no, bubuka ito next week. Okay, so yan po ang ating midweek update. Gusto ko lang talaga i-highlight yung pag fully bloom ng aking unidentified banda, a rare and unique banda here at Il Paraiso. So thank you so much for watching. God bless everyone and stay safe.